tanghali po sa ating lahat. So, bago ako mag-start, sino dito yung gusto ng pagbabago? Okay? Bakit kinakailangan ng pagbabago? Bakit? For a change daw. Oo nga, no? Bakit kailangan ng pagbabago? For a change. Tama naman. So, ano ba yung dapat nating baguhin? Okay? May dapat bang baguhin? Ayun. So, ano yung napapansin nyo sa illustration natin? Happy Sunday! Tsaka, God bless everyone. Di ba? Ang ganda. Napansin nyo agad. Yung dalawa mapapansin natin. Yung pangalawa, ano mapapansin natin dito? Ayun, galing. Iba-iba kulay. Di ba? O, pangatlo. Bibigyan ko ng chocolate. Ayun, may change of season, di ba? Nakakuha na tayo ng unang change, pagbabago. Pangalawa, ano? Change of color. Oh, galing. Pangatlo. Hindi nyo nakita yung nakita ko. Iba-ibang klaseng dahon. O, di ba? Okay. So, makikita natin sa illustration, more or less alam nyo na yung gusto kong ibahagi sa inyo. Di po ba? So, dapat talaga may babaguhin tayo. Sabi mo sa katabi mo, may babaguhin sa'yo. Ayan. So, tama na? Tama na. Konting ingay lang. Okay. Lahat po tayo, most likely, lahat tayo gusto ng pagbabago. Di po ba? Lalong-lalo na sa ating buhay, pananampalataya. Sino dito yung ayaw magbago? Diba? Wala, di ba? So, no amen, di ba? Lahat tayo gusto nating magbago. Ba't ba tayo pumupunta sa church? Di ba? Para magbago. Sa mentoring. Para magbago. Ano dahilan? Bakit tayo pumupunta sa mentoring? Bakit tayo pumupunta sa church? Kasi gusto nating makarinig ng word. Di po ba? Kasi we know na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan to transform us. Amen? At lahat tayo gusto nating maranasan ang pagbabago sa buhay. Lalong-lalo na sa ating character at attitude. Sino yung makarakter dito? Ma-attitude lang. Hindi makarakter, ma-attitude lang. So, gusto natin baguhin yun, di ba? Gusto natin ng new version of me. Okay? New version of I. New version of Maricar. New version of Gina. New version of, ni Kenneth, di ba? Gusto natin ng bagong tayo. Kung sa mga bagay, gusto natin ng pagbabago, lalo pa kaya sa sarili natin. May napansin ba kayo? Bago na tong hindi na to iPad. Di ba dati pula to? Di ba? Hindi nyo napansin. Pinapansin ko nga Bakit bago na? Kasi bumigay na yung luma. Di ba? Yun ang dahilan. Kaya, iMac na siya. Dati iPad lang siya. Okay? Palakpan natin si Lord. Pero hindi po yun ang gusto kong ibig sabihin. Kasi, ang kailangan natin, pagbabago sa atin. Kasi, children of God tayo di po ba? At sa totoo lang, ang desire ng Lord ay maging bago tayo. At mabago tayo. Amen? Kaya nga po, ang message ko today is, eto na. Ayan! So, go for more! Okay, sabay-sabay, yung malakas. 1, 2, 3! Ayan. Being disciple of Christ, kailangan may pagbabago. Sabi mo sa katabi mo, may pagbabago. Di po ba? Dapat may pagbabago. Bakit maraming stories and movies about tales of transformation? Di po ba? Sino mahilig dito sa mga tales? The frog becomes a prince. Okay? Cinderella becomes a
Hindi talaga kayo nanonood. Become a princess! Pinocchio, psst, Pinocchio becomes a real boy. Di ba? Kasi maraming writer, hindi kayo nanonood. Kapanahunan pa yata namin to ng mga mamshi. Di po ba? Kasi maraming writer, okay? Balik sa akin, balik. Balik here. Balik po. Maraming writer na nasa puso nila yung word of transformation. Di po ba? Kaya tayo man na-attract sa mga stories of transformation. Even sa siyensya, may transformation, di ba? High-tech na. Bakit? Kasi ang daming gustong may mabago. Di po ba? Nagpapa-enhance. Kasi gusto ng transformation sa katawan, di ba? Sa mukha. Gustong may mabago. The new version of her or him. Kaya nga sabi ni John Ortberg, the desire for transformation lies deep in every human heart. Amen? So, totoo po yan. Lahat ng tao, nasa puso nila, somewhere in their heart, gusto talaga ng pagbabago o may mabago. Amen? At ito mismo yung desire ng Diyos sa atin. A total transformation in us. Behavioral, mental, emotional, and first and foremost, spiritual. Amen? Kaya nga po, ito yung gusto ng Lord sa bawat isa sa atin, to be like, ng katabi mo? No. To be like Jesus. Amen? Transformed spiritually. Hindi ng siyensya, hindi ng pisikal. At ito yung inaasahang mangyari ng Diyos sa atin. Day by day, may pagbabago sa atin from glory to glory. Amen? Kasi, kung ang buhay natin ay walang pagbabago, imagine natin, bilang Kristiyano, walang pagbabago, walang pinagkaiba sa dati. Same na same pa rin. So, questionable ang pagiging Christian natin. At yung desire ng Lord na ma-transform tayo. Amen? Excited na ba kayo sa ating ibabahagi ngayon? Okay. Sabi dyan, and do not be conformed to this world. Ang sabi sa atin, wag na daw tayong makiayon sa takbo ng mundo. But be transformed by the renewing of mind. So, dapat may pagbabago daw sa pamamagitan ng renewing the mind. So, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Imagine natin, kaya tayo nandito, kaya tayo laging nagpe-fellowship, nagpapakabanal tayo. Amen? Talagang from glory to glory. Dapat daw may ebidensya, may evidence, may proof na ikaw ay gumagawa ng mabuti, acceptable, and perfect na kalooban ng Diyos. Amen? That's why, ang ating title today is, Go for More Transformation. Amen? Let us stand and let us pray. Hallelujah, Lord. Once again, we want to thank you, O God, sa araw na ito. Tunay nga po, Lord, na sobrang napakabuti mo. Sobrang dakila ka. You are holy. Kaya nga po, Lord, maraming salamat dahil patuloy mo kaming binabago ng iyong salita. At maraming salamat, Panginoon, dahil you never leave us nor forsake us. Kasama ka namin palagi sa anumang oras, sandali ng buhay namin. Muli po, Lord, ikaw ang makita, ikaw marinig, ikaw ang mangusap sa puso ng bawat isa. Uuwi kami na baon namin ng iyong salita para, Lord, nandun kami sa Go for More Transformation. Muli po, Lord, we give you all back the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan, we can sit na po. Ayan, palakpan natin ng Lord.
So, si Paul po ang sumulat nito. Pinaalalahanan ni Paul yung mga kapatiran sa Rome, which is sa mga Gentiles na nakakilala sa Lord, di ba? Mga taga-Rome, more likely mga Gentiles yan eh. So, kung anong biyaya ang tinanggap nila. Okay? Unang-una, the original plan is para lamang sa chosen people. Sino ba yung mga chosen people? Siyempre, yung mga Israelites. Pero dahil nga mabiyaya ang Lord, at dahil sa katigasan, di ba? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo, umabot sa Gentiles at sa atin. So, mag-thank you tayo sa kanila dahil umabot sa atin at nakasama tayo. Dahil ganun nga kabiyaya ang Lord. Kahit hindi tayo, sino yung karapat-dapat dito? Say amen. Di ba? Walang nag-amen. Kasi talaga namang hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga grace, di ba? Kaya nga grace. Grace ang tawag dito kasi wala tayong ginawa. Hindi tayo kasali. Sino ang gumawa? Si Lord. Siya lang ang may gawa at siya lang ang may ginawa. Amen? Anong ginawa natin? Tinanggap lang natin. Di ba? Kaya nga sa kabila ng ginawa ng Lord, ano naman ang gagawin natin? Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka. May gagawin tayo, hindi pwedeng wala. Meron. Okay? Kaya nga, ang sabi ni Paul, eto yung sabi niya. Balikan natin. Sabi niya sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brother and sister. So, sabi dito, mahinahon na nakikiusap si Paul. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So ano daw dapat gagawin? Maging holy. Yung ating body. Ito yung isa-sacrifice natin sa Lord. Di po ba? Kaya kahit na umiikot ka dito, ngumangawa ka, tapos hindi ka naman pala true yung worship mo, di po ba? Hindi proper yung worship mo. Anong tawag doon? Show off. Okay? So, ang tunay talaga, nababago ka. Di ba? Yung talagang yung living sacrifice mo, yung pagbabago inside of you. Amen? So, kaya nga, ito po ang gagawin natin. A living sacrifice and pleasing to God. Pag wala to, without this, ayan, in English ko, tinagalog niya. Walang transformation na mangyayari. Amen? At ito yung una nating gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ka. A transformed disciple must be 1, 2, 3. Ayan. Oh. Sino yung na-compromise dyan? Okay? Pag wala yung katabi mo ngayon, sino yung katabi nyo ng last week? Pag wala yan ngayon, ibig sabihin na-compromise yan. Amen? So, what is the meaning of compromise? Compromise means giving up what is right or important in order to agree or fit in. Imagine natin, giving up what is right. Diba? Gini-give up mo yung tama. Tapos sabi dito, letting go of your values or standard just to please others. Grabe, diba? Or avoid conflict. So, yun po yung ibig sabihin. Parang ang ganda lang pakinggan, compromise. Oy, na-compromise nga ako eh. Pero ang pangit ng meaning. Amen? In biblical sense, choosing the world's, choosing the world's way instead of God's way. Amen? Niliwanagan. Grabe. Kaya nga po, telling a lie so others will accept you. Anong tawag doon? Compromise, di po ba? Or staying silent
when you should stand for truth. Anong tawag dito? Compromise. Kaya nga po, ito yung kailangan nating gawin to transform us, dapat guarded against compromise. Okay, sabi dito. Ayun, okay, tumanto ako, di ba? Sabi diyan, and do not be conformed to this world. So, bakit sinabi ni Paul to? Pag-end ang umpisa, sa mga ano dito, sa mga estudyante, pag-end ang umpisa, bakit end? Kasi connected to sa sinabi sa verse 1. Very good. Nakikinig talaga kayo. Okay? So, ano yung sinabi sa verse 1? Yung offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ang point ni Paul dito is, paano nila magagawa itong living sacrifice, holy and pleasing, kung nagko-conform sa mundo? Can be ba? Cannot be, di ba? Why? Conform means it's being shaped according to an external pattern. Yung galawang mundo. Okay? And the world refers to the present age or system of value opposed to God. Diba? Kaya nga makamundo ang tawag sa kanila. Hindi naman makadiyos. Amen? So, hindi nila magagawa yung verse 1 pag hindi sila umayon. Pag umayon sila sa mundo. Kaya nga sabi niya, do not conform. Diba? Pag sinabing do not be conformed to this world, means do not copy the world values. Amen? Ito yung behaviors and standard of the world. Kasi may standard ang mundo eh. How society think, ano pa, act, and live apart from God. Diba? Ito yung ibig sabihin ni Paul. Kaya kinakailangan nilang ma-disconnect sa mundo. Okay? Kinakailangan nilang lumayo. Hindi to request. It is a command. Di po ba? They should not allow the world system to shape their conduct or thinking. Amen? Kasi nga, paano nila magagawa again yung pleasing and through proper worship kung patuloy silang makikiayon sa takbo ng mundo? Amen? At ito mismo yung sinasabi ng Diyos sa atin. Huwag ka nang makiayon sa mundo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makiayon sa mundo. Okay, nasabi nyo na. Why? Kasi the world constantly influences us with its values and world views. Diba? May values yan, tsaka mga views. Kaya dapat we are no longer connected to the world. Huwag na nating i-allow ang mundong ito ang magpatakbo sa ating buhay. The way we think and the way we behave. Di po ba? Kaya napakahalaga po ng guarded against compromise. Kasi nga, disciple tayo. We are not too cold to this world, to conform to this world. Diba? We are called to be transformed into Christ-likeness. Amen? Yung maging kamukha ka ni Kristo. Yun ang pagkakatawag sa atin. Yun ang design sa atin. Remember, tandaan nyo ito mga kapatid, compromise begins in the mind before it appears in conduct. Di ba? Mind muna, nandito muna bago lumabas yung ugali mo. Amen? Kaya nga kailangan
ma-disconnect tayo sa mundong ito. Unang-una, hindi na tayo taga-mundo. Pangalawa, ang naghahari dito si Satan. Di ba? Pangatlo, di po ba? Ang ama ng taga-mundo, si Satan. Okay? Bulag sila sa katotohanan, kaya andun yung sinful craving. Yung physical lust. Yung pleasure. Materialistic. Greedy. Di ba? Kaya maraming corrupt sa mundo. Di po ba? Maraming crocodile. Saan? Hindi ko sinabi yun, ha? Maraming maleta. Saan? Live tayo. Maraming nanonood. Oh, baka because of greediness, because of compromise. Amen? Ito yung galawang mundo. Di po ba? Ito yung trip nila. Yung gusto nila na dati rin nating trip. Na dati rin nating gusto. Amen? Kaya gusto ni Satan, makompromise tayo. Nais ng mundo na makuha muli ang puso't isipan natin para makabalik tayo sa mundo. Di po ba? Ito yung strategy niya. Inihahain niya para ma-disconnect tayo sa Lord at makonect tayo ulit sa world. Di po ba? Ang layunin ni Satan is to steal, to kill, and destroy. Yun lang. Wala nang iba. Kaya nga sabi dito, for all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the, diba? Mundo yan. Ito yung galawang mundo. Hindi galing sa Ama. Yung makamundong pagnanasa. Galing yan sa mundo. Kaya nga po, sanctification involves not conformity to a fallen world. Di po ba? Kaya may diin si Paul Command niya to. Kasi ito ang kalakaran ng mundo na hindi na dapat natin nilalakaran. Amen? And the way for us to stay disconnected from the world is we must guard ourselves against compromise. Bakit? Tanong nyo, bakit? Dahil may tendency na makiayon ulit tayo pag hindi tayo nag-ingat at nagbantay. Di po ba? Sabi nga ni Paul, hindi na tayo taga-mundo. Strangers na lang tayo dito. Di po ba? Saan ang citizenship natin? Japan? Heaven. Di po ba? At dapat ibang-iba na tayo. Kasi may Jesus ka na sa buhay mo Kaya nga, do not conform to this world, but conform to His Word. Nalito kayo? Do not conform to this world, but conform to His Word. Walang L, okay? Kinakailangan yon. A guarded life doesn't follow the way of the world, but follow the way of Jesus. Amen? And God's will, mababago tayo. Di po ba? At kinakailangan yung cooperation natin. Kasi God will not transform us without our cooperation. That's why we must first disconnect from the world. Okay? And guard ourselves from compromise or against compromise. Kasi we cannot disconnect to this world kung patuloy pa rin tayong nagko-compromise. Amen? We cannot please God while compromising. Tandaan po natin yan. We cannot serve two masters.
if we belong to Christ, we must conform to the Word, not to the world. Okay? Hindi pwedeng sabay. Di po ba? Hindi pwedeng nagsiserve tayo sa Panginoon. Sino yung mga server dito? Ayan. Server kayo, di ba? Servant of God, di ba? Nagsiserve kayo sa Lord, tapos nagsiserve kayo sa world. Walang ganon, kapatid. Walang ganon. Pag ganon ang ginawa natin, ang tawag dito, compromise. Di po ba? Pagpanay pa rin ang compromise natin, di ba? Sa wrong priority, sa wrong doing, sa wrong job, wrong relationship, wrong choice. Ano pa? Ano pa gusto niyong idagdag? Di ba? Wrong love. Oh, ano pa gusto niyong mga wrong? Maraming wrong. Wala na kayo maisip, no? Wrong decisions. Di po ba? So, kaya maraming nanlalamig, maraming nagwawala, maraming nawawala, maraming nagbabackslide. Kasi ano? Compromise. Di ba? So, para lang silang sasakyang walang brake. Walang preno. Kaya walang preno sa pagsasalita. Walang preno sa kilos. Walang preno sa kasalanan. Walang prenong magalit. Walang prenong magtampo. Walang prenong mainggit. Walang prenong ma-inlove. Oh. So, parang sa tingin nyo ba okay to? Mukhang simple lang, di ba? Mukhang simple lang. At hindi halata. Pero lahat ng yan compromising. Bakit compromising? Kasi hindi naging maingat, hindi naging mapagbantay. Ang ending, compromise. Tandaan natin, ang Kristiyanong walang preno sa lahat ng pagkakataon, makakatikim yan ng matinding bangga. At mag-cause ng total wreck. Ano ba itsura ng total wreck? Sino yung may sasakyan dito? Diba? Yung pag nabunggo total wreck, diba wasak? Ang hirap ayusin nun. Ayan si Edo. Edo ba? Ayan, ano ba yung sabi ko? Si Sedo. Nagdadrive yan, di ba? So, alam niya, pag nakabangga, yan yung total wreck talaga. Ang hirap ayusin yan. O kakaru. Di ba? So, parang gusto mo nang itapon. Di po ba? Yung talagang hindi mo na, parang ayaw mo nang ayusin kasi total wreck eh. Gusto ba nating mangyari sa atin yon? A total wreck Christian? Di ba? Yung patapon ka na? Yung hindi na kayang ayusin? Amen? Kaya nga, we must guard ourselves against compromise. Meaning, may preno na tayo. Di ba? Hindi na tayo tuloy-tuloy sa compromise. Nag-iingat tayo, nagbabantay tayo. It doesn't mean na perfect ka na. Di po ba? But, may limitation na tayo. Napapagtagumpayanan na natin ang galawang mundo. Di po ba? Kasi hindi na tayo nagko-compromise. Sabihin mo sa katabi mo, no more compromising. Di po ba? Kasi ito lang po ang ating pwedeng gawin. Ibig sabihin, kung gusto natin na matransform tayo, kinakailangan no more compromising. Palakpan natin ang Lord. Hallelujah. And my second point is, a transformed disciple must be grounded in. So, amen. Lahat tayo gusto nating matransform. Amen? But the question is, how? How? Di po ba? Kaya nga, ito yung way ni Paul. Sabi niya, but be transformed by the renewing of mind. So, iisa-isahin po natin yan. Yung transform,
means, sa Greek word, ayan, pakinggan niyo ako, mag-Greek tayo ngayon, Greek word. Metamorpho. Metamorpho. Pau ka dyan. Sabi dyan, to change into another form. Di po ba? Like caterpillar into beautiful butterfly. Di ba ang ganda? Tapos yung isa pang transform dito, to transfigure. Like Christ, appearance was changed and was radiant with divine brightness on the Mount of Transfiguration. So, 2 beses na ulit yung transform. Sabi diyan sa Matthew and Mark. So, yung renew sa Greek word po is anakainosis. Anakainosis, okay? Means a renewal, renovation, complete change for the better. Di ba? Hindi complete change for the worse. Better. Okay? So, eto na, yung pangatlo. Mind. Nous. Hindi nous, Yung mind, nous. Means, to the center of thinking, understanding, and moral judgment. So, inisa-isa ko po talaga para maunawaan natin yung mangyayari sa atin pag grounded tayo sa conviction. Okay? So, ang ibig ipaunawa ni Paul sa kanila, transformation begins internally the mind. Diba? At yung Word of God ang nagre-reshapes sa believer's thinking. Di po ba? And producing spiritual conviction. And this conviction guides decision, values, and conduct. Kaya nga umaayos tayo Paayos ng paayos, hindi pasira ng pasira. Okay? Kaya ito yung command ni Paul. Renewing the mind. Because transformation flows from internal renewal. Meron bang nabago muna outside? Wala. Nabago inside, kaya may outside na pagbabago. Kaya loob muna ang babaguhin. And renewal happens through the Word of God. Wala nang iba. Di po ba? And the Spirit of God. Kasi nga nasa atin na yung banal na Espiritu Kaya nga, may meditation and obedience. Kasi walang tunay na pagbabago kung hindi tayo deeply rooted sa Word. Amen? Kasi nga, ang Word ang nagdudulot sa atin na matinding pagbabago. Yung malalim na pagbabago. Kaya tayo may conviction, malalim na conviction, dahil sa Word. Amen? When we truly, deeply rooted sa Word, we will have strong conviction. Kumustahin mo yung sarili mo. Huwag yung ibang tao. Are we deeply rooted sa Word? Di po ba? Kasi pag malalim tayo talaga sa Word, lumalalim yung conviction natin. Vice versa, pag mababaw tayo sa Word, mababaw lang ang conviction mo. Ang shallow mo, men. Di ba? Shallow yun. Gusto mo ba matawag na, babaw mo, men? Di ba? Ayaw natin yun. Kaya nga po, sa Kristyanismo, palaliman. Hindi ito patagalan. Kahit napakatagal mo ng Kristiyano, kahit 20 years ka pa, 30 years ka pa, hindi ka naman lumalalim sa salita ng Diyos. Walang lalim na conviction yan. Mababaw ka pa rin. Ang tawag sa'yo, mababaw na Kristiyano. Grabe, no? Uy! Kumusta ka, kapatid? Mababaw na Kristiyano. Sarap pakinggan? Di ba sakit? Ito po yung katotohanan. Ano nga, truth hurts nga Kasi yung malalim na pangunawa natin sa Scripture, ang patuloy na magpapabago sa mind natin. Kaya wag nating hayaan na wala tayong pinapakain
sa ating heart, sa ating mind. Huwag nating hayaang matigang yung mind natin. Yung sintigas ng semento, yung puso natin. Di ba? Kasi tumitigas yan. Di ba? Ang semento, pag nilagyan mo ng tubig, di mo agad din hinalo yun, titigas yun. Hindi magagamit. Ang hindi nagdi-delight sa word, tumitigas at humihina ang conviction. Kaya, pag wala ka sa word, laglag ka na naman. Di ba? Uy, laglag na naman ako. Bakit kaya? Tanong ka pa, di ba? Kasi babaw mo, men. Okay? Ang gusto ni Lord, yung matotally transform tayo. Kaya nga po, conviction is not opinion. It must be deeply rooted sa Scripture. Kaya nga ito yung utos ni Paul, renewing the mind. Dahil alam ni Paul, the mind is the battleground of discipleship. Amen? May bomba na itatanim si Satan sa ating mind. Boom! Sabog ka na naman. Di po ba? Kasi bakit? Ang babaw mo eh. Amen? Tandaan po natin, anytime may itatanim siya na bomba, na pwedeng sumabog. Kaya kinakailangan nating pakainin ang ating isip. Hindi ng junk foods, kundi healthy foods. We need to read, reflect, meditate, and think the Word of God. Tingnan natin, kung ang pinapakain natin sa ating isipan ay junk foods, tandaan natin, hindi lahat ng mataba healthy. Hindi, ano yun? Example ko lang yun. Hindi lahat ng mataba ay healthy. Di ba? Kasi, ang tingin kasi natin pagpayat unhealthy, di ba? Makikita natin ang healthy pag hindi yan nagkakasakit. Diba? May mataba sakitin. May payat hindi sakitin. Bakit? Kasi healthy foods ang kinakain niya. Amen? So, ibig sabihin, pag hindi natin pinapakain ang ating espiritu, may kapangyarihan to sa bawat aksyon at estado ng ating pagkatao. Depende sa pinapakain natin. Amen? Kung sino ang makapangyarihan, yun yung makaka-apekto sa atin. Kaya kung busog tayo sa God's Word, never nating i-entertain ang destructive thoughts. Kasi si Satan, anytime, lagi naman niyang kinakausap ka. Gaganon ka dun, no? Di ba? Talagang lagi yan may pasabog. Di ba? Remember, ang may grounded in conviction, we reject lies. Choose truth. Di po ba? And redirect our minds and protect our inner life. Amen? Remember, ang lahat nagsisimula saan? Sa mind. Di po ba? Minsan, yung simpleng iniisip natin, akala natin powerless. O di ba? Akala natin yung iniisip natin, powerless to. Pero bigla na lang sumabog. O, sabog ka na naman. Di po ba? Kaya nga, kinakailangang magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magpakalalim ka, kapatid. Sa totoo lang, may bunga ka na. Hindi tayo dapat mabunganga. May bunga tayo. Amen? Ano yung bunga natin? Patience, self-control, joy, peace, love. Kompletuhin niyo yan. Di po ba? So, pag mabunga tayo at hindi tayo mabunganga, di po ba, mananatiling powerless yung sinasabi ni Satan. Amen?
Kasi grounded in conviction tayo. Si Lord ang may control sa buhay natin. Kaya ang transformed disciple, patuloy yan sa pagkain ng salita ng Diyos. Kasi ito yung kalakasan natin eh. Di po ba? Ito yung pagkain natin. At kaya tayo may daily devotion kasi may daily battle. Di po ba? Kaya nga, kinakailangan grounded tayo sa conviction moment by moment. Kasi nga po, what we feed in our mind will determine the health of our emotional and spiritual state. Tandaan natin kapatid, we cannot change our situation. We cannot change. Walang makakapagbago doon. But we can change our perspective. Amen? Kaya napakahalaga ng daily devotion. Kasi dito natin maunawaan yung salita niya. Malalaman natin yung ayaw niya, yung gusto niya. Di po ba? At higit sa lahat, malalaman natin yung kalooban niya. Eh kung hindi tayo nagdi-devotion, ay hindi ko alam, sabi pala ng salita ng Diyos, bawal magnakaw. Eh nagnakaw ka. Hindi ko kasi alam eh. Ay, sabi pala sa salita ng Diyos, bawal magsinungaling. Eh, nagsinungaling ka. Hindi ko kasi alam eh. Di ba? Marami tayong walang alam. So, kaya napapahamak tayo. Babalik lang naman tayo sa, ang babaw mo kasi kapatid. Di po ba? Kaya mahalaga din po yung cell group. Kasi sa cell group, hindi lang member ang natututo, pati cell leader. At sa cell group, may banal na pakikialam. Hindi lang pakialamera, hindi lang pakialamero. Banal na pakikialam. Kaya pakikialaman ang buhay natin. Para ano? Para matransform tayo. Amen? So, yan po ang ginagawa ng cell group. Madedevelop yung character natin. Kasi nga, napapakialamanan ka. Okay? Kaya nga sabi sa Matthew Chapter 4, verse 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Amen? Kaya kinakailangan pakainin mo ng Word of God ang ating espiritu. Kailangan natin pakainin ang ating spiritual all the time. Kagaya ng pagpapakain natin ng pisikal. Diba? Umaga, tanghali, gabi, merienda, midnight snack. Di po ba? Tapos tayo once 5 minutes, nag-go word of God. Grabe no. Luging-lugi si Lord sa atin no. Daming pinapakain sa atin, 5 times a day. Tapos magkain tayo ng word niya, 5 minutes. Palong-talo si Lord dito. Hiyang-hiya naman tayo kay Lord, di po ba? Tandaan po natin, pag nagawa po natin yung free our mind from destructive thoughts and feed our mind with God's Word, our mind will be able to do what is right. Amen? Tingnan natin, di ba palong-palo? Pag tayo ay busog na busog sa salita ng Diyos, magagawa na natin yung what is right. Baliktarin. Pag wala tayong word, palong-palo ka sa mundo. Papaluin ka ni Lord. Kasi gagawin mo yung what is wrong. Amen? Kaya nga po, grounded dapat tayo sa conviction. Pag grounded tayo sa conviction, matik to eh. Transformation happen. At kahit pa maglagay si Satan ng bomba, kahit missile pa, di po ba? Wala siyang effect. Walang effect ang pasabog ni Satan. Lusaw to. Bakit? Di ba, ano yung nangyayari ngayon sa nanonood ng news? Saan ang counter-attack ng mga missiles? Di nyo alam, no? Di kasi kayo nanonood. sa air! Di ba, doon ang counter-attack, kaya doon siya sumasabog.
sasabog si Satan sa atin pag tayo'y punong-puno ng word. Tatalbog lang siya. Amen? Hindi siya makaka-penetrate sa mind natin. Kasi nga, punong-puno tayo ng word. Kasi nakapokus tayo. O, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi ko tatapusin to ng walang focus. Di ba? Nakapokus tayo sa word of God. Amen? Nakapokus tayo to do the right thing. Amen? Kaya nga sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Yan na po tayo. Amen? Kaya nga po, ang go for more transformation, nakabaon tayo sa Word of God. At kahit pa nga may sufferings sa paggawa natin ng mabuti, okay lang. Sabi mo sa katabi mo, okay lang. Kasi it is better to do the right thing than to suffer, do the wrong thing. Amen? Palakpan natin ang Lord. Hallelujah! Ito na po. My last point is, a transformed disciple must be 1, 2, 3. Ayan. The results of transformation is discernment that leads to glorification. Di po ba? Kaya nga sabi ni Paul, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pag sinabing prove, means to test, approve, or demonstrate through experience. Di po ba? Yung good dito is morally right. At yung acceptable dito is pleasing to God. Di po ba? Yung perfect means complete, mature. And yung will of God dito means God's moral and redemptive purpose for the believer's life. So, ang ibig sabihin ni Paul dito, good, acceptable, perfect is the nature of God's will. Grabe, no? Alam niyo ba, habang pinag-aaralan ko to, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, Lord, thank you, ang dami kong naunawaan. Di po ba? Kaya, ito yung ipinapaunawa sa atin na they are proved in practice what God's will. Di po ba? Ebidensya ang kailangan. Kaya may test. Bakit ba may test? Para makita ang result. Kasi kung walang test, bale, wala lahat ng natutunan at yung pinag-aralan natin dito. Di po ba? Ang tinutukoy ni Paul dito na prove is about the moral of God as revealed in the Bible. Lahat ng ginagawa natin, pinag-aaralan natin, nasa Bible nga. Kaya yung good dito is holiness. Kaya kanina, holy, holy, di po ba? Why? Kasi holiness destroy sin. Sino ba makakadestroy sa sin? Yung pagiging banal natin, yung pagiging holy natin. And holiness restores and blesses. Amen? At hindi natin makikita sa mundo ang will of God. Di po ba? At lalong hindi natin maisasagawa ang will of God if we don't desire it. Amen? If we don't discern it, and we don't delight it. Imagine natin, kahit nagme-mentoring ka pa, nagde-devotion pa tayo, nagseseldo pa tayo, ulitin ko, show off lang to. Show off lang. Tamaan na ang tamaan. Di po ba? Kailangan tamaan natin Tamaan tayo. Kaya nga tayo pinapatamaan para maging tama tayo. Amen? Tandaan po natin, ang tunay na nag-glorify kay Christ, may prove.
Ibig sabihin, nakikita si Lord sa buhay nila. People glorifying Christ in their life. Meaning, nai-inspired ang tao sa buhay natin. Hindi na-expired. Nai-inspired, okay? Nakakapagbigay buhay tayo, hindi tayo nakakamatay. Okay? Kasi nga, nakikita yung ebidensya. Kitang-kita si Lord sa buhay natin, the way we walk, the way we talk. Okay? The way we treat people. How we respond people. May proof. Nakikita sa buhay natin. Namumunga tayo. Di po ba? Namumunga. Nag-iiba ka. Gumaganda ka. Uy, nagliliwanag ka. Pa-heaven na nga eh. Amen? Kasi nga, from glory to glory to glory. Sabihin mo sa katabi mo, nagliliwanag ka, kapatid. Di po ba? Ito yung katotohanan. A transformed life reflect the character of Christ. Di po ba? Nakikita talaga si Kristo sa buhay natin. At pag hindi nakita si Christ sa buhay natin, delikado. Meaning, bagsak ka sa test. Repeater. Diba? Aral ka ulit. Di po ba? Kaya nga po, maraming test si Lord. Only a disciple of Christ led by the Spirit can truly please God. Di po ba? Tayo lang na talaga namang go for transformation. Yun talagang nakakapag-delight sa Lord. Only those who can understand the will of God and doing. Hindi lang kasi naunawaan eh. Iba yung naunawaan mo sa isinagawa mo. Amen? Naunawaan mo nga, sobrang unawa mo. Wala ka namang gawa. Ngawa lang to. Okay? Kaya nga po, yung gusto kong iwan sa inyo, di po ba? Being, yung go for more transformation natin, we need to listen, learn, love, and live the Word of God. Amen? Pag nagawa po natin yung apat na yan, matik po yan. Transformation happen. Amen? Kasi nga po, ang transformation may work inside. Kaya may proof outside. Amen? Kaya ito lang po, a transformed disciple who really glorifying Christ is talagang naunawaan, kaya ginawa yung bawat pinagawa ng Lord. Nothing more, nothing less, nothing better. Yun lamang po. Kaya nga, sabi sa Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. God's Word train and transform us. So we can become complete, mature, and fully prepared to live a life that honor God and serve others well. Amen? Kaya nga po, habang nandito pa tayo sa mundong ito, kaya natin eh. Hindi madaling sumunod sa Lord. Sino yung nadadalian dito? Di po ba? Hindi. Hindi madali. Mahirap. Lahat tayo dito voluntary. But we have a commitment. Marami tayong kakaharapin na pagsubok, suffering, but
fulfilling. Kasi ito yung proof that God's work in us. At ito yung laging iniisip ko eh. When I face suffering, God's work. Kaya nga, even when I don't see it, He's working. Even when I don't feel it, He's working. He never stopped. He never stopped. He never stopped working. Kasi ito lang naman talaga ang kaya nating gawin. Di ba? Habang nandito tayo sa mundong ito, yun talagang mag-glorify si Jesus in our lives. Kaya nga po, never stop po tayo to do the will of God. So that people glorifying Christ in our lives. Amen? Kaya nga po, go for more Jesus. Go for more transformation. Go for more to reach souls. And go for more glorifying Christ in our lives. This is the way. Mas madali natin silang madala sa church kung nakikita si Lord sa buhay natin. As I end, some of us hate transformation and love it at the same time. Siguro meron ring gustong things remain, di ba? But get better. Imposible yung kapatid. Imposibleng mangyari yung gusto nating maging transform disciple, pero wala tayong ginagawa. Kaya nga po, to go for more transformation, una, we must be guarded against compromise by refusing conformity to the world. Guided in conviction through a transformed and renewed mind. And the last but not the least, glorifying Christ by demonstrating God's will. Our lives reflect His will and bring Him glory. Amen?